Hello Earthlings! Hello Offloador sa Pinas Market! So, gusto mo bang magkaroon ng passive income o OFW ka? Maliban sa sahod mo, gusto mong magkaroon pa ng iba pang income. Passive income is a money earned with minimal ongoing effort. Ibig sabihin na habang nagtatrabaho ka dito sa abroad, meron kang ibang ginagawa na hindi mo naman kailangan ng masyadong ginugugol ang oras mo, ano? Kasi may trabaho tayo eh. So, 8 oras tayo nagtrabaho. So, sa 8 oras, maglaan tayo or after ng 8 oras, maglaan tayo ng 1 oras ba na para magkaroon ng passive income. So, paano ba yan natin gawin, Offloador? So, ang may turo ko sa inyo mga ka-OFW, ang masabi ko yan, ang isa sa source ng passive income ay mag-invest sa Philippine stock na mataas magbigay ng mga dividends, mga high dividends, ano. So, ito yung mga companies sa Philippines companies with highest dividend yields. So, ito yung mga porsinto, di ba? Sa isang taon to na dividend yield nila. So, merong nangunguna dito si Vistarit, pero saka si Pirit, pero alam nyo yung mayari dito. Kung ako tanongin nyo, ay pass muna tayo dito sa dalawa. So, meron tayong ginawang mga ito may ECC, SPC, DMC, RFM, DMPI, marami, Wealth, Metrobank, Emrate, yan, Wilcon, Keeper, Eargold, BDO, Globe, Costco, Iswis. So marami yan mga company na namibigay ng mga mataas na yield. Tingnan mo yan, 5.88. Hindi mo kikitain to sa bangko na i-savings mo lang eh. Yung mga, lalo na to si kay yung Vista rito, 13%. So, 12% mataas magbigay, di ba? So, may pinili tayong na piliin yung gawing passive income, ano? So, una, mga bangko. So, sa bangko, pwede si Metrobank, pwede din si dito, pwede BDO, pwede BPI, PNB, namimigay din yan sila ng mga dividends. So, sa bangko, ito siya yung pinakamataas, si Metrobank. So, si Metrobank, nung last na nakatanggap tayo ng dividends nito eh. Yan ba yun? Yung nakatanggap tayo ng 12,000 yan, 1 month ago. Nakatanggap tayo ng Metrobank na dahil may hawak tayo dito sa 3,900 share sa Metrobank. So, yan yung isang passive income, di ba? Bakit ka mo? Tingnan mo nga si Metrobank, sa isang taon, ayan, namibigay siya March, tapos September, so namibigay ulit siya ng March. So, 2 beses siya namibigay sa isang taon, 3.5, 1.5, so 5 pesos, So, 3.5 nung March, So, plus another 150. So, 5 pesos sa isang taon ang binibigay niya. So, tayo merong 3,900. So, multiply mo ng yan. So, meron tayong 3,900 na share. So, multiply ko ng 5 pesos yan. Yun yung matanggap ko sa isang taon, 19,500. So, nakatanggap na ako ng 12,000. So, next nito, makatanggap ko another 3,900 plus 1.5 ang next na September. So, kung hawak pa natin to siya, 3,900 times 1.5, sa September, may matanggap na naman tayong 5,800. So, yun so around 19,000, or almost 20,000 na tatanggap natin sa isang taon sa 3,900 ko na Kung ilagay ko to sa Metrobank din, ilagay ko siya sa savings account,
hindi ako magkaroon ng passive income. Kasi walang maliit lang kung may interest man na tumubo, maliit lang, magkano lang bang interest na tutubo sa savings nito. Baka kikita lang siya ng sa isang taon 1,000 pesos, parang ganun lang. So, kaya nag-decide ako na imbes na ilagay ko sa savings, bilhin ko na lang si Metrobank. So, nabili ko si Metrobank, kaso doon kay video ko siya nabili. Dapat doon din ko siya, ano ka rin to pag maano ko to, medyo ilipat ko siya kay Metrobank. Kasi si Metrobank broker din to So, dapat doon ko siya bibilhin din para isa lang, Metrobank lahat, video, may hawak naman din tayo kay video So, yan yung isang paraan na magkaroon ka ng passive income. Bilang OFW ka, habang nagtatrabaho ka dito, may hawak ka ni Metrobank, kumikita ka, di ba? Na upo-upo ka lang Binigyan ka na sa isang taon ng 19,000 kung ganito yung paano kung may 10,000 may 10,000 share ka na hawak kay Metrobank, di sa isang taon may 50,000 ka na matanggap, So malaking bagay na yon. So habang nagtatrabaho sa abroad, may source of income ka, meron kang pambili dito sa mga stock sa Philippines. Ang iba naman, ang sabi nila, walang kwenta yung Philippine stock kasi bagsak. Talagang wala naman talaga kasi bagsak Pero kahit pa paano bagsak, kumikita ka pa rin, di ba? So, pag umangat yan, ay kawawang bata ka kung hindi ka napasama. Tingnan mo dito. 51 pa noong 24. After 1 year, naging 80. Magkano tinubo niya? Di ba? 61%. Habang kumikita ka na sa dividends, kikita ka rin sa pag tumaas ang presyo. Lalo na target price is 90 kay Metrobank. Kung dito ka nakabili, dito tayo nakabili So, dito na lang tayo. Sample na natin to sa 74.91 tayo nakabili. So, kung ma-hit yung target price niya na 90, kikita pa ako ng 20% sa pira ko. Diba? So, pag kumita ng 20%, pili ko ng binta kasi kumita na ako Tapos, bili naman ulit pag bubaba siya ulit. So, ganun yung mga ka-OFW na habang nagtatrabaho tayo dito, pili tayong kumita ng additional income. Kaya tinatawag nila na passive income kasi hindi gaano natin hindi tayo nag-import ng 8 oras sa pagtrabaho. Nung magtrabaho ka dito kailangan mo ng 8 oras para makakuha ka ng isang araw na sahod Dito pwedeng lang, pasimple-simple ka lang. So yan si Metrobank. Next naman si mga REITs naman. So example ng REITs. So marami itong REITs, may C-REIT, may M-REIT, may A-REIT, may Prime REIT, yan. May V-REIT, may F-REIT. So marami yung mga REITs ang REITs pwede dito si C-REIT, meron ding C-REIT dito. Yung C-REIT naman, kurente din yan, maganda din yan si C-REIT. So sa M-REIT, to siya, real estate investment. So nagpaparent ng mga or mga to ano ba yung niya, saan ba yung description? So engage in investment in income generating real estate that meets a select set of criteria. The criteria includes property grade, type, blah blah blah, tenant, yun ang papaupa ng mga offices, magbibenta ng mga that its township include Eastwood City, Lily Park, McKinley, yan sila, mga ganyan ba. So kumikita yan sila kumikita to sila. So sa nila, sa kinikita din nila yung mga REITs, namamahagi sila ng kanilang income sa mga tao. So
4 na bisis to sila namimigay ng dividendo. Kaya mo May yan, March 25, 0.25, May, August. So piso sa isang taon, obligado yan sila na bibigyan ka. Kung may 1,000 ka na hawak na rates kay Imrit or sino pang mga rates diyan, Ayala rates, Citico rates, mga Sitserit. So kung may hawak ka na 10,000, meron kang 10,000 din matanggap sa isang taon, So ganun yung dito, isa din to siya sa source ng passive income. Tapos pag umangat pa, capital appreciation naman yan. Kumita ka pa rin, di ba? So target price natin kay 18. So kung dito ka dito ka nakabili plus another 18, nasa 30 plus 30% ang kikitain mo dito kay Imrit pag na-hit yung target price. Bullish na bullish yung may parating na naman na dividends ngayong Mayo, mamigay 0.263 ang bibigyan niya. So tumaas, di ba? Samantala 0.25 lang nung Marso. So Mayo dito ba? So Mayo 0.25 lang, ngayon 0.26. Ibig sabihin kumikita siya, kasi nag-increase yung dividends niya So ibig sabihin yan, si Imrit kumikita siya, di ba? So kumikita siya, di ba? Pabalik-balik lang So tingnan mo, yan 25 mataas yung nag-increase. So nag-increase, kaya nag-increase din sila sa kanilang dividends kasi may porsyento sila na yung yung net income nila, tapos parang surplus ba o basta mayroong 90% or parang ganun, basta obligado sila, nasa batas yan, huwag na natin kwitahin. Basta importante na huwag na natin yan, alamin, basta importante namimigay sila. So yun yung i-search mo nyo lang kung gusto nyo yung talaga, kung yung ng rates. So namimigay talaga yan sila. So nag-increase, ibig sabihin kumikita siya, di ba? So ibig sabihin talagang aangat to si Imrit. Kasi tingnan mo, nandito siya ngayon, nasa gitna ng ito yung bottom. Pagdating dito, bumabalik, tumataas doon sa papunta doon, ito tumataas, pagsak, taas. So ito dito siya. So maaari na tumaas na naman yan di ba? So baka mahit na tong 18 natin na target price ng ating mga broker. So ito siya, mga OFW, kung mahilig kayo, gusto nyo, may ambisyon kayo na kundong gusto nyo, kung ako sa inyo, wag nyo, iwasan nyo lang yung kundo kasi maraming maraming mga hidden charges dito sa Emirates. Parang kundo din to pero balit lang capital kailangan mo, di ba? So tayo, gawa natin ng kundo at saka itong mga REITs na So yun yung isa na to sa passive income. So next naman is Meralco. Ito Meralco, kurente ito di ba? Nagbabayad ka palagi ng kurente mo sa bahay na gamit. Kung nasa Luzon kayo, Manila, Meralco yung distributor niyo. Habang dahil nga maraming tao gumagamit ng kuryente, kumikita din sila, di ba? So kung habang kumikita sila, bakit hindi mo sila sabayan na kumikita, di ba? Tingnan mo, noong last 1 year ago, tapos ngayon 1 year ago si Meralco tumubo ng 75% kung hawak mo siya dito. Dito, hawak natin to siya dati. Tinamad lang ako binitawan ko. So, wala. Kasi dati, baguhan pa tayo. Yung pagbaguhan ka, kasi, tatama rin ka kasi gusto mo agad na kumita ka Yun yung mo Pero, dapat hindi pala na, talagang, kailangan mo yung pahabaan ng pasensya dito. OFW naman tayo. So,
medyo sanay-sanay tayo ng ano. Kasi pag ganyan, magkunso-kunso yung presyo, ilang buwan niya nagkunso. So, mawalan ka ng gana eh. Pero, paunti-unti naman siya umangat. Yan, nag-consolidate na naman. Diyan lang nagumagalaw ang presyo. Mawalan ka ng gana, di ba? Pero, angat. Pero, sa katagalan talaga, isang taon, dalawang taon, umangat siya. Kumikita ka talaga. So, may porsyento na ano. So, tulad yan, 720 ang target price. So, nandito ngayon, nasa 651. So, magkano porsyento? So, kumita ka ng 11%, diba, sa pira mo. Tapos, may dividends pa siyang binibigay, 16. Isang bisis lang yata siya namimigay. Yan, dalawang bisis. So, March 13, so, August naman. So, tapos na siya nagbigay ng March. So, sa August naman to, mamimigay naman siya. So, habang nandito ka, nag-abroad ka pa rin, hindi, kumikita ka, di ba? So, ito yung mga isa sa source na passive income. Next is, in WC, Manila Water. So, Manila Water, namimigay din ng dividends. Oh. Sa nung March 26, 12, namigay na siya, dos. So, isang bisis lang to sa isang taon. So, tapos na. Tapos na siya na namimigay. So, ang hintayin mo na lang yung capital appreciation na lang kung gusto mo siyang bilhin. Pero kung mag-ipon ka ngayon, mag-umpisa ka ngayon mag-ipon, next year ng March, meron kang matanggap na dos na dividendo. May 1,000 ka, may 2,000 ka matanggap after 1 year, ano? Kung mag-ipon ka. So, tubig naman to eh. Kailangan ng tao. So, talagang aangat ang presyo nito eh. Tingnan mo dito. Dito pa lang siya. Diyan, bumagsak. Noong 25, bagsak siya. Pero umangat pa rin. Bumalag eh. Kasi, yun nga, maraming mga tao, di ba? So, 30% ng tubo mo kung dito ka nagabili, ano? So, bis buy to sell, bis buy, hindi to sell. So, yan yung diyan na isa sa passive income. Next naman, grocery tayo, Pure Gold. Oh, Pure Gold ka. Ito, kumita na tayo kay Pure Gold. Dito tayo eh. Tapos nung dumating dito, bininta na natin siya eh. So, pero na pumasok ulit tayo. Bumili tayo ulit. Mayroon tayong, nag-umpisa na tayo ng 800 share kay doon natin binili kay Metrobank Super Gold. So meron tayong nakatanggap tayo ng dividends nito. So 800, may 1.18, so almost 1,000 natanggap natin dito. So next naman sa August, meron naman siyang pinamigay na 0.79. Yung August, dalawang bisis lang to yata bibigay. Yung dalawang bisis. So tapos pag capital appreciation naman, 42 point, dito tayo nagkabili, pag mahit niya yung 47, so mayroong mayroong 5 pesos. So kung tumubo na naman tayo ng 47, 10%, so yung 800 share natin, kumita na naman ng mga 4,000 pesos. So, diba? So, passive income yan kasi kumikita ka eh, kaysa nag-iipon ka lang sa bangko, So, next naman si mining, si nickel. Si nickel, meron tayong hawak nito, mga malaki-laki hawak natin dito, matagal na natin hinawakan eh. Mga 2 years na yata. Pero namimigay siya ng dividends of 0.34, ilang bisis ba to? 0.11, isang bisis lang siya namimigay. Dalawang bisis nung last year, dalawang bisis pala. Dalawang bisis siya mamimigay. So namigay na siya ngayong nung March. So next naman yung bigayan din August. So passive income din yan. Tapos pag mahit pa yung target, so target price is 80. Pero target price natin dito kay nickel nasa 12 kasi ano nga pa yan dyan. So ito yung mga isa sa so wag tayong yan, marami pa diyan, mamili lang kayo na kung anong mga yan, may BPI, Big 4, CBC, SICB,
Pure Gold, TFC. So marami pang ano, no? So, kaya kaya hinihikayat ko kayo na mag-subscribe ng ating channel. Ano? Ipindot na yan, subscribe. Yan, para ano, lumago tayo. So, yan lang po, hanggang dito lang po tayo. Sa next naman natin na vlogs bukas, yan yung passive income natin para sa ating mga OFW at sa mga kapwa Pilipino din, ano. So, hanggang dito, maraming salamat po. Kater Shukran. Adios mi amigos, mi amigas, babus.